Sige nga sir, palubin po. Hi Beam. Solid. So magandang araw sa lahat. So my name is JM from Crazy Mods Philippines. For today's video is ipapakita namin sa inyo o ipapaalam namin sa inyo bakit ba tinatawag na retrofitter ang Crazy Mods. So ang customer namin ngayong araw is isang Santa Fe. Madugo to. Bakit madugo? Hindi lang to basta-basta plug and play, kundi gagawa kami ng sariling bracket para ma-fit namin yung ESO projector natin sa assembly ng Santa Fe na to. So dito is nabunot na natin yung headlight, nayabanan natin yung bumper. Sa kabila naman is nabuksan na rin natin yung assembly ni sir. At si Totoy naman, siya na ang dumidiskarte kung paano natin ma-fit yung ESO projector natin sa ganitong klaseng bracket. So ito yung bracket ng Santa Fe. So dito nakalagay yung stock niya. Ngayon naman is pag-iisipan natin kung paano natin maipapalit dito kasi hindi lang talaga siya plug and play. So dito nasusukat yung diskarte ng isang retrofitter. So dito is nakita natin si Totoy na nagtatabas. So ito yung mga tinabas ni Totoy. Ayan o. Sa mga hindi po nakakaalam or sa mga bagong kakaroon pa lang ng idea para magpa-retrofit ng kanilang mga sasakyan, ito po ang ginagawa ng isang retrofitter. Kung kinakailangan tabasan yung loob ng bracket ng stock na ninyo na headlight, is tatabasan po talaga natin yan para ma-fit natin yung ganitong klaseng projectors. Ayan. So ito yung projector natin, ito yung i-fit natin dun sa mismong bracket na yan. So kung kailangan tabasan, tatabasan talaga natin yan. So ito yung stock niya. Ayan. So this time is na-fit na natin yung S1 ni sir sa Santa Fe niya. So di ko na ipapakita yung bracket, may secret kami dyan eh. Ayun po yung dahilan bakit kami tinatawag na retrofitter. Kasi hanggat maaari, gagawa namin ng paraan yan para ma-fit natin yung ganyang klaseng projector sa stock ni sir na bracket. So ang kulay ng demo na yun ni sir is pula. Magamit na lang yan as spark light. Pinapaid na alignment pa ni Jet. So all goods na to. Siyempre gagamitan natin laser yan para hindi pa tayo makakasilaw. At para malaman na rin natin kung patag ba ang light output. So ito siya. Yun. So ayun, patapos na to Santa Fe natin. Pinapaid na alignment na ng Jet. So ayun nga, sa mga gusto or may mga idea pa dyan or mga nagbabalak na mag-upgrade ng headlight nila sa mga shop, sa mga retrofitter shop, alam naman natin dyan na marami ng shop dito sa Pilipinas, especially dito sa Luzon. Kaya syempre pipiliin pa rin po natin yung shop na paggagawa natin na may mas malawak na nakaalaman at hindi nauubusan ng diskarte. Ayan. Kaya kami tinatawag na retrofitter kasi nga lahat kami dito, lahat ng operation natin, malalawak na po yung karanasan or kaalaman about sa pag-fit ng mga ganong klaseng projector. Kung kinakailangan tabasan, tatabasan po namin yan. Hindi lang po kami gumagawa dito ng plug and play. Pagkaya na lang ng ginagawa ni Totoy kanina at saka ni Jet. Kaya kung sa iba naman kayo magpapagawa, kung titipirin nyo yung sarili ninyo, wag po kasi konting pagkakamali lang po. Kung mabasag po yung mismong stock po ng sakyan ninyo, kagaya na lang Santa Fe na to, is automatic, hindi na po natin siya mapifit. Kaya dapat pipiliin po natin yung shop na paggagawa natin o yung shop na pagkakatiwalaan natin. Doon pa rin tayo sa shop na hindi lang mapailaw yung projector. Siyempre dapat yung quality ng gawa at yung linis, pati na rin yung pulido na pagkakagawa. Yun ang uunahin natin na katangian ng isang shop bago natin ipagawa yung sasakyan natin. Doon tayo sa solid at quality. Kaya so di ko lang ito patatagalin to. Ito ang kaya naging final light output at final look.